Magandang umaga, my dear mga brothers and sisters sa ating pananampalataya nitong July 27, 2026, araw ng Tuesday. Kumusta po kayo? And hope po na in spite po sa mga malamig na panahon or mainit na panahon sa ngayon ay still yung ating pakiramdam ay hindi nagbabago. Yun. So ating pagmamahal sa Diyos ay hindi nagbabago, no? So ngayong araw na ito patutunan natin, the Lord inspires people to accomplish His purposes, no? Dito sa Ezra chapter 1, ang simula ng isa sa pinakamalagang pangyayari sa kasaysayan ng Israel, ang pagbabalik ng mga Hudyo mula sa pagkabihag sa Babylon. Kung na bihag sila, ito'y pagbabalik nila mula sa pagkabihag sa Babylon noong 586 BC. Winasak ni Haring Nabukadnezar ng Babylon ang Jerusalem. Sinunog ang templo ni Solomon at dinala ang maraming Israelita bilang bihag sa loob ng halos 70 years. Nanirahan sila sa banyagang lupain sa paningin ng tao, tila wala ng pag-asang maibalik ang kanilang bansa at ang kanilang pagsamba sa Diyos. Ngunit matagal nang ipinangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na matapos ang 70 taon ay babalik niya ang kanyang bayan sa kanilang sariling lupain, na ating mababasa sa Jeremiah chapter 29 verse 10. Higit pa rito, halos 150 years bago ipinanganak si Cyrus, ipinaprosiya na ni Propeta Isaias ang kanyang pangalan at ang kanyang magiging papel sa plano ng Diyos, na ating makikita sa Isaiah chapter 44 verse 28 and 45 verse 1. Nang bumagsak ang Babylon sa kamay ng Persia noong 539 BC, ang bagong hari na si Cyrus the Great ay hindi sumamba sa Diyos ng Israel. Ngunit ginamit siya ng Panginoon upang tuparin ang kanyang mga pangako. So napakaganda ng kwento na ito, kung himay-himayin natin. Yung propesiya ng mga prophets, ito'y masabi natin propesiya kasi hindi pa nangyayari, pero naprepredict na nila yung mangyayari sa kinabukasan. Yung 70 years na pagkabihag, na after 70 years ay papalayain sila sa pagkabihag sa isang bansa, ay naipropesiya na ni Propetang Jeremiah. Yung pangalawa, papalayain sila ng isang leader, no? Na ito'y pinapropesiya ni Propetang Isaias, na kung saan yung Persia ay sinakop niya yung Babylon, at dahil doon tinulungan ni Cyrus the Great yung mga Israelita na may tayo muli yung Israel. Okay? 150 years bago ipanganak si Cyrus the Great. So dito sa ating binasa na to, ating natutunan na kung saan ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay bago pa tayo pinanganak sa mundo na to. I'm saying is, yung buhay natin, if we trust in Him, kasi alam niyo yung hinaharap. Imagine natin 70 years na propesiya na magiging malaya yung Israel. Hindi pa sila nabihag, pero napropesiya na. At hindi pa pinanganak si Cyrus the Great 150 years ago, ay pinapropesiya na siya yung magiging gagamitin ng Diyos, no? Na siya yung magpapakawala sa mga Israel sa pagkabihag. In our life, ganun din. Dito ko parang nag-grasp na bakit ako magtitiwala sa tao? Dapat tayo magtiwala sa Diyos. Like kanina, kasi wala naman akong pasok ngayon, mamayang 12:30 pa. Pero kailangan kong gumawa ng lesson. No? The point is, sabi ko, habang naliligo ako, sabi ko pupunta ako sa trabaho. Kasi baka hanapin ako doon. In the same time, this is an opportunity for me na gumawa ng Come Follow Me na lesson. Kasi po medyo late na akong gumising. Supposed to be 5 dahil sa pagod kahapon sa trabaho. Mga gabi na kami kasi umuwi ng kaibigan ko nasa hindi ko na namalayan yung oras, 7 o magsi-7. So dahil sa travel,
nagmotor lang kami. Nakaramdam ako ng pagod talaga. So nakatulog ako mga 12 na, mag-12 ng gabi. So isang umaga, nang natingnan ko yung aking cellphone, kung anong oras na, nasa 7:30 na. Ibig sabihin nun, kailangan ko magmadali. Kasi I have two choices in mind. Either to go to work, or kasi wala naman akong work this morning, baka mag-check attendance lang. Or I will do my work sa Panginoon. And pumasok sa isip ko na you don't need to fear man, but to love God. Kasi iba yung to fear God, not to fear the man o yung mga tao. Pero iba yung kasi iniba ko yan eh. To serve your neighbor, to love God. Not to fear them, but to serve them and to love God. Kasi yung pagmamahal sa Diyos, iba yung sa takot eh. Sinusunod natin siya kasi mahal natin siya. No? At yung mga ibang tao, hindi tayo natatakot sa kanila, but we are willing to serve them. The point is, I'm doing the great work. Ginagawa ko yung pinakamahalagang trabaho. Kasi wala naman akong pasok ngayon, itong morning, mamaya pa. So minsan nakakalimutan natin. Imagine natin 150 years bago ipinanganak si Cyrus, alam na ng pinoprosihan na ni Isaias. At yung ibabalik niya ang kanyang bayan sa kanilang sariling lupain ay napropesiya na ni Jeremiah. 70 years bago pang nangyari yon. So alam natin na yung ating Ama sa Langit ay meron siyang plano sa atin. Hindi lang natin nakikita. Pero kailangan natin gawin. Kailangan natin idama sa sarili natin na I'm here sa mundong ito kasi meron akong purpose eh. No? Meron akong purpose. Alam ng Diyos yung inaarap. Kung nakatuon ako sa aking well-being, alam ng Diyos yun kasi Diyos siya eh. Ito'y nakasulat. No? Ito'y pinatotohanan ng mga propeta noon. Ni Isaiah, ni Jeremiah, at iba pa mga propeta. So, saan ako magtitiwala? Sa aking flesh, sa aking laman, na prone to sickness, sa sakit, at temptation ng mundo? O magtitiwala ako sa kapangyarihan ng aking tagapagligtas, ng aking Maker? No? Magtitiwala ako kay Heavenly Father, no, na siyang naglalang sa akin. Sa Ezra 1, sinabi ng banal na kasulatan na kinilos ng Panginoon ang espiritu ni Cyrus upang maglabas ng utos na pahintulutan ng mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem at muling itayo ang templo. Hindi lamang sila pinayagang umuwi, kundi binigyan pa sila ng ginto, pilak, mga kagamitan at ibinalik ang mga banal na sisidlang ninakaw noon ni Nebuchadnezzar mula sa templo. So my dear brothers and sisters, napakalinaw na kahit hindi sumamba si Cyrus the Great sa Diyos, pero ginamit siya ng Diyos, no? Na mapalaya ang mga Israelita sa mga nagsakop ng Babylon, no, sa Israel, ay ginamit ng Panginoon si Cyrus the Great na para palayain ang mga Israelita sa Babylon. So in our days today, na gagamitin ng Panginoon yung mga tao sa palibot natin kapag hindi tayo natatakot sa kanila. Kapag ginagawa natin yung gawain ng Diyos. Like for me, I have a strong faith, no? And may God help me in my unbelief, no? Na sabi ko sa sarili ko, if hindi ako matatakot sa tao, if isimulan ko every day of my life, na hindi ako matakot sa ibang intimidate, ayun, yung term doon, hindi ako ma-intimidate sa kanila. Kasi baka isipin ko, baka pagsabihan ako, let it be, no? Baka ganito yung mangyari, no? Sabi ko sa sarili ko, I can stand to myself. Kasi hindi naman sila pwedeng pagalitan tayo. In the first place, we are human being. And kapag ginagawa natin yung trabaho natin. So marami tayong mga yung mga yung bang ating malaman natin yung rights natin as a person. Pangalawa
is yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi tayo pababayaan. Tulad ni King Cyrus na ginamit siya ng Panginoon para sa Israelita. Gagamitin din ng Diyos yung mga boss natin, yung ibang tao, para sa ating convenient. Ayun, yung keywords sa ating convenient. Para makapaglingkod tayo sa Diyos. Nang magugulat lang tayo na siya yung gagawa ng paraan. At naniniwala at nagpapatotoo ako doon. Like nangyari kahapon na tulad ngayon, morning, nandito ako, nakagawa ako ng Come Follow Me. Kasi kinuha yung isang subject ko. So bukas pa magsisimula yung isa until 2 months. So 7:30 yun hanggang 9:30. Pagka 9:30, pwede na akong makauwi sa bahay at makagawa ng Come Follow Me tulad nito. 'Di ba? Until 12:30 na naman, pupunta ako ng school and then magtatrabaho ulit. So makita natin na gusto ng Diyos na hindi ako sobrang mapagod. Kaysa gawin ko siya sa gabi na pagod na yung katawan ko. Hindi ako makapag-isip na mabuti. So ginagamit ngayon ng Diyos yung ibang tao para na ma-ease yung aking naramdaman and may convenient para din makapaglingkod ako sa Kanya. Hindi ako pwedeng magsabi na kampante. Ang salita doon is kampante. Tulad ng mga Israelita na pag nakakaramdam sila ng kampante or convenient, nagiging kampante sila sa buhay nila. Bumabalik sila, may time na ako, pwede na ako manood ng TV, di ba? O may time na ako, pwede na ako mamasyal, pwede na ako matulog. Kaysa dapat ganun yung gawin natin. Meron tayong mindset na hindi ako dapat maging kampante. Binigyan ng Diyos to para makapaglingkod ako sa Kanya, para na maramdaman ko yung fullness of joy sa puso ko. Dapat ganun, no? Kasi gagawa ang Diyos ang paraan. Kasi mahal niya tayo, kasi mga anak niya tayo. Nakikita niya na nahirapan na yung anak ko. Sorry. So gagamitin ko yung ibang tao para na matulungan yung aking anak. No? Parang ganun yung magiging senaryo ng sitwasyon. Ang kabanatang ito ay malinaw na nagpapatunay na ang Diyos ang may kontrol sa kasaysayan at ginagamit niya ang sinumang nais niyang upang maisakatuparan ang kanyang banal na layunin. Ano ba yung layunin ng Diyos? This is my work and my glory to bring to pass immortality and eternal life to men. No? At bahagi tayo doon. We are in the, sabi nga, marvelous work and a wonder. Doctrine and Covenants. For behold, this is my work and my glory. For the field is white, ready to harvest. No? Nakalimutan ko na yung verse na yon. But the point is, isa tayo dun sa manggagawa. At bilang manggagawa, yung ating boss na nakatingin sa atin, no? Makikita niya kung nahihirapan tayo. Idilipat niya tayo sa mga lugar na doon tayo hiyang, doon tayo bagay. No? Halimbawa, hindi tayo sanay sa pagkakakat ng trigo. Doon tayo ilalagay nga tayo nagtitipon ng trigo. So, in real life situation, na kung hindi tayo sanay sa paglalakad kasi mabilis tayong mapagod, ilalagay niya tayo sa ibang mga gawain kung mayroon tayong desire na mag-serve. If you have desire to serve, ye are called to the work. Hindi sinabi ng Panginoon na dapat maging mayaman ka or gwapo ka or matipuno ka. You are called to serve. Hindi. Sabi ng Panginoon, if ye have desire to serve, meron tayong desire, ye are called to serve. Sa ating panahon, may mga panalangin na tila matagal sagutin. Ngunit ang Ezra 1 ay natuturo na ang Diyos ay laging kumikilos ayon sa kanyang perpektong oras. Ang ating tungkulin ay manatiling tapat habang naghihintay. So yung Diyos ay tapat sa Kanya, sa sarili niyang panahon. No? Kinikilos ng Panginoon ang espiritu ni Cyrus na hari ng Persia. Hindi siya sumamba sa ating Diyos, no? Pero ginamit siya ng Diyos natin. Kasi makapangyarihan yung Diyos eh. So ganun din sa atin. Maybe hindi ngayon, pero kung magiging tapat tayo sa ating tipan, sa ating Ama sa Langit, gagawa ang paraan, no? Na hindi kasi kaya niya gawin in an instant in the blink of an eye, pwede niyang gawin eh.
Kaya naniniwala ako na yung gagawa siya ng paraan, human being lang yan. No? May apology sa aking binanggit. Gagawa ang Panginoon ng milagro, miracle sa buhay natin. No, sa mga panalangin natin, no, na pinapanalangin sa Kanya. Sabi nga, hindi magiging madali ang lahat. Pero makakaramdam tayo ng satisfaction. Makakaramdam tayo ng kapahingahan. Kasi hindi naman pwedeng alisin ng Diyos yung mga trials sa atin. Pero yun makakatulong sa atin na maging grateful tayo at maging malakas tayo. Sabi din dito na maaring gamitin ng Diyos ang sinuman upang maisakatuparan ang kanyang gawain. Sa ating panahon, maraming tao nagiging instrumento ng Diyos upang magbigay ng tulong, oportunidad, proteksyon o inspirasyon kahit hindi nila lubos na naunawaan na ginagamit sila ng Panginoon, di ba? Kahit hindi na lubos na naunawaan na binibigyan nila ako ng break, pero hindi nila alam na ginagamit sila ng Diyos, no, para na maisakatuparan ang plano ng Diyos. Na parang smooth lang ba? Parang yung iba ay talagang binibigyan ng focus, no? Parang sinistrikto. Sa'yo parang hindi. At sa ganung paraan, makakapaglingkod ka, makakapag-serve ka pa, makapag-ministering ka pa. Napakaganda po yung ministering effort natin, no? Dahil ito ay nagbibigay ng hope sa ibang tao. Nagbibigay ng lakas sa kanila sa mga panahong mahina sila. Kung feeling mo walang nag-ministering sa'yo, hindi lang feeling, kundi talaga ang katotohanan na walang bumibisita sa'yo, ikaw na magtapik ng shoulder mo, sabihin na okay ka lang, kaya mo yan. Meron ako kanina sa cellphone ko, yung sabi ni President Russell M. Nelson, na tandaan ko doon, be patient to yourself. Kung nagkakaroon ka ng pasyensya sa ibang tao, be patient to yourself. Tandaan mo, mas mahalaga ka sa problema. Minsan kasi na-intimidate tayo, yun yung tamang term doon, no? Na-intimidate tayo sa responsibilidad, sa ating trabaho, sa ating mga boss, no? Sa ating negosyo. Na-intimidate tayo kung wala tayong income, di ba? Mahina. O ano ba yung tamang term doon? Yung parang walang masyadong income, no? Pagdating sa negosyo. So anong field man tayo, na-intimidate tayo, may kanya-kanya tayong intimidation sa buhay. Pero sinasabi doon, be patient to yourself. Tao ka lang, you're human being. Kailangan mong magtiwala sa Diyos. Kailangan mong humingi ng tulong, no? And embrace yourself. At sabihin mo na kaya mo yan. Lagaan natin yung sarili natin. No, God given us the free will or the freedom to choose. At dahil doon, hindi tayo slave ng sinuman, kahit ng sitwasyon. Binigyan tayo ng Diyos na maging masaya. Pwede ako matulog ngayon. Kung medyo masama yung pakiramdam ko. O pwede ako mag-relax para na maging effective ako. Pero pag nauna yung intimidation sa tao, hindi siya naging effective sa trabaho niya. Hindi siya naging effective sa relationship niya. Hindi siya naging effective sa negosyo niya. Kasi instead na magpahinga yung utak natin para makapag-isip tayo, ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng intimidation. Minamadali natin yung mga gawa natin. Kasi may gagawin pa tayo. No, parang inisip natin, may gagawin pa ako. Magmamadali ako papunta sa trabaho kasi baka malate ako. And the Lord would tell us na yung edad natin, hindi naman tayo, di ba, aabot ng 100. Siguro pag 100 years old. Musta na yung lagay natin nun? Di po ba? So, ang punto lang dito, my dear brothers and sisters, na alam ng Diyos, He's eternal. No, yung Diyos natin, He's eternal. Walang hanggan. So, alam niya kung paano tayo pangalagaan. So, kailangan everyday, nag-i-enjoy tayo. That is why our church is a church of joy. Simbahan na maging masayahin. Masasayang tao. Dapat masaya tayo. Naramdaman natin yung blessing. At binibigyan at nagpapasalamat tayo sa blessing niya na natatanggap natin araw-araw. So, ang gawain ng Diyos ay nangangailangan ng kusang loob na puso. No? Ang gawain ng Panginoon ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng pamimilit, kundi sa pamamagitan ng mga pusong handang sumunod. Hanggang ngayon, ang Panginoon ay naghahanap ng mga taong handang maglingkod, magsakripisyo, at tumulong sa pagtatayo ng kanyang kaharian. Hindi naman namimilit ang Diyos. Kaya sabi ko kanina, if you are desired, you are called to the work.
Kailangan na natin is a willing hand, no, and a humble heart to serve God. Pag ganun yung ating mindset, maramdaman natin na may kakayahan akong maglingkod sa Diyos. Sabi nga ng tatay ko, don't make yourself miserable kasi pinanganak kang malaya. Diba? Gamitin mo yung kalayaan na yan sa paggawa ng masaya ka, nag-i-enjoy ka, pero gumagawa ka ng tama. Di ba? Iba yung feeling na ganun eh. Sa trabaho. Pupunta ka sa trabaho dahil nag-i-enjoy ka. Masaya ka. Hindi ka dun pumupunta dahil compliance, dahil wala ka ng choice. Mabigat na yun, my dear brothers and sisters. Di po ba? Ganun sa simbahan. Pupunta tayo sa simbahan, not compliance, not mabigat yung ating naramdaman, but because masaya tayo at nag-i-enjoy tayo. Dapat ganun yung ating puso. No, nahanda tayong tumulong. So, ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng kailangan upang magawa ang kanyang gawain. So, napakaganda po ng mga lesson na to. Parang it really helps me. No? At tayo din na sabi ko, hindi ko pa nagagawa siya, pero binibigay na ng Diyos sa akin. Imagine natin kung wala ako ngayon dito, andun ako sa school. Nakaupo lang ako doon kasi wala namang internet doon. 'Di ba? Hindi ayoko naman makipag-usap sa iba kasi may mga pasok sila. Yung information overload, 'di ba? Information ng mga buhay ng ibang tao. Ayokong pag-usapan 'yun kasi may sarili akong buhay. So mas gusto ko po dito kasi nakapag-share ako, yung sa akin din, natutulungan yung sarili ko na mabulay-bulay yung mga turo ng Diyos na maisabuhay natin. So talagang nagbibigay ang Diyos sa atin sa mga pangangailangan natin, no? Para sa kanyang gawain. Kaya sabi ko nga, anong meron ka na pwede mo ibahagi sa Diyos? Gamit, kagamitan, talento, ano pa, sarili mo. Yung lakas natin, paglilingkod sa Kanya. Alam ko, my dear brothers and sisters, na ito ay nagpapaalala sa atin na kapag ang Diyos ay ang nagbibigay ng isang misyon, siya rin ang nagbibigay ng kinakailangan tulong upang ito ay maisakatuparan. Maaaring hindi agad natin makita ang lahat ng kasagutan, ngunit ang Panginoon ay lagi naghahanda ng paraan. Napakaganda po, no? Magtiwala tayo sa Kanya. Ako, talagang pinapanalangin kong na sabi ko, Heavenly Father, tulungan mo ako na every day of my life, magtitiwala ako sa iyo at magkakaroon ako ng mas malakas pang tiwala sa iyo. Kasi alam ko na imposible lahat sa Kanya eh. No, kaya niyang gawin ng lahat, kaya niya gawing smooth yung daan ko. I know that Heavenly Father lives and I know na buhay siya. Dahil buhay siya, tayo din. No, balang araw, magkikita-kita tayo sa Great Reunion. At gusto ko pong na sana, hindi lang sana, hoping na maramdaman natin yung love, yung kapayapaan, pag-asa, yung joy, at yung pagiging mapapagpasalamat sa ating Ama sa Langit sa mga blessing na ating natatanggap sa Kanya. And all these things I live in the name of Jesus Christ.